Alam mo ba na minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot ay hindi isang salita, kundi katahimikan. Sa mundo ngayon na punong-puno ng ingay, punong-puno ng opinyon at walang humpay na pagsasalita, may isang lihim na sandata ang mga matatalino at matagumpay na tao. Ang pagiging tahimik. Pero bakit nga ba ang katahimikan ay isang superpower? Ano ang mga benepisyo nito na hindi alam ng karamihan? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 lihim na pakinabang or 10 benefits ng pagiging tahimik na maaaring magpabago ng iyong buhay. Siguraduhin mong tapusin mo ang video ito dahil ang panghuli ay maaaring ang pinakakailangan mo ngayon. Number 1, mas malalim na pag-unawa at pakikinig. Sa mundo ngayon, kung saan halos lahat ay gustong marinig at gustong ipahayag ang kanilang opinyon, ang kakayahang makinig ng may malalim na pang-unawa ay isang bihirang kasanayan. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sa halip, ito ay isang palatandaan ng katalinuhan at respeto. Kapag natutunan mong manahimik at makinig ng mabuti, mas naiintindihan mo ang sinasabi ng iba. Hindi lang sa kanilang mga salita, kundi pati sa kanilang emosyon at pati sa kanilang di-verbal na senyales. Ang ganitong uri ng pakikinig ay tinatawag na active listening, kung saan hindi ka lang basta naghihintay ng iyong turn na magsalita, kundi tunay mong iniintindi ang sinasabi ng kausap mo. Kapag hindi ka agad sumasagot o nagsasalita, nagkakaroon ka ng pagkakataong tunay na intindihin ang sinasabi ng iyong kausap. Ang tono ng kanilang boses, ang kanilang ekspresyon, at ang paraan ng kanilang pagsasalita ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang mensahe. Sa halip na magbigay agad ng reaksyon, nabibigyan mo ng sapat na oras ang iyong isipan upang makahanap ng tamang sagot o tugon. Ang pagiging tahimik at pagbibigay ng buong atensyon ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iniisip at sinasabi ng iba. Bakit mahalaga ang malalim na pakikinig? Nagpapalakas ito ng relasyon sa pamilya, kaibigan at katrabaho dahil mas naiintindihan mo ang kanilang mga damdamin. Iniiwasan nito ang hindi pagkakaintindihan at maling interpretasyon sa mga pag-uusap. Nagpapakita ito ng maturity dahil hindi mo hinahayaan ang iyong emosyon na kontrolin ang iyong reaksyon. Sa susunod na may kausap ka, subukan mong manahimik muna at makinig ng may buong atensyon. Mapapansin mong mas magiging malinaw ang iyong pangunawa at mas magiging makabuluhan ang iyong koneksyon sa ibang tao. Basahin natin ang Santiago 1:19. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig at mabagal sa pagsasalita. Ang talatang ito ay nagtuturo ng mahalagang prinsipyo tungkol sa pagpipigil sa pagsasalita at pagbibigay ng halaga sa pakikinig. Sa pamamagitan ng masusing pakikinig bago magsalita, mas nauunawaan natin ang ibang tao at naiiwasan natin ang mga hindi kinakailangang pagtatalo o maling desisyon. Ginagawa rin tayo nitong mas mahinahon sa pagharap sa emosyon, tulad ng galit. Dahil kapag tayo ay tahimik at nag-iisip bago magsalita, mas nagiging makatarungan at mahinahon ang ating tugon. Ito ay isang mahalagang paalala, lalo na sa panahon ngayon kung saan madalas ay gusto nating agad-agad magbigay ng opinyon. Pero ayon sa talatang ito, ang tunay na karunungan ay nasa pagiging mabilis sa pakikinig at mabagal sa pagsasalita. Number 2, mas matalinong paggawa ng desisyon. Sa buhay, ang bawat desisyong ginagawa natin, maliit man o malaki, ay may epekto sa ating kinabukasan. Kaya naman, napakahalaga na pag-isipan itong mabuti bago kumilos. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng katahimikan. Kapag tayo ay hindi nagmamadali magsalita o kumilos, nagkakaroon tayo ng sapat na oras upang suriin ang ating mga pagpipilian. Ang pagiging tahimik ay hindi tanda ng kawalan ng aksyon. Sa halip, ito ay isang paraan upang maipon ang tamang impormasyon, maunawaan ang sitwasyon, at makagawa ng pinakamahusay na desisyon. Kapag hindi tayo agad nagsasalita o kumikilos ng padalos-dalos, nabibigyan natin ang ating sarili
ng pagkakataong pag-aralan ang sitwasyon mula sa iba't ibang anggulo. Maraming tao nakakapagsisi dahil sa mga desisyong ginawa nila nang hindi muna nag-isip ng mabuti. Sa katahimikan, natututo tayong timbangin ang benepisyo at panganib ng ating mga pagpipilian. Minsan, ang ingay ng paligid o ang opinyon ng iba ay maaaring makagulo sa ating isip. Ngunit sa pamamagitan ng pananatiling tahimik at pagninilay, mas lumilinaw ang ating layunin at mas madaling makagawa ng tamang desisyon. Ang mga desisyong ginagawa ng may matinding emosyon tulad ng galit o takot ay madalas na hindi tama. Ang pagiging tahimik ay nakakatulong upang huminahon muna bago magdesisyon. Minsan, ang ating gut feeling ay may mahalagang papel sa paggawa ng desisyon. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang ating intuisyon na madalas ay isang mahalagang gabay sa pagharap sa mga mahahalagang sitwasyon sa buhay. Halimbawa sa isang pagtatalo, sa halip na sumagot agad, piliin mong tumahimik muna. Pag-isipan mo ang iyong narinig at magbigay ka ng mahinahong tugon. Sa isang alok sa trabaho, sa halip na agad tumanggap o tumanggi, bigyan mo ang sarili mo ng oras upang suriin ang mga pros and cons. Sa isang personal na sitwasyon, sa halip na magdesisyon ng dala ng emosyon, hintayin mo munang humupa ang iyong nararamdaman bago ka kumilos. Basahin natin ang Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa bawat desisyong gagawin natin, mahalagang manahimik at magtiwala sa Diyos. Sa halip na umasa lamang sa ating sariling kakayahan, dapat nating hilingin ang Kanyang gabay upang masiguradong tama ang ating mga hakbang. Ang paggawa ng matalinong desisyon ay hindi lang tungkol sa bilis ng aksyon, kundi sa lalim ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng katahimikan, nabibigyan natin ang ating sarili ng oras upang magmuni-muni, upang kumalap ng impormasyon at timbangin ang ating mga pagpipilian. Kaya sa susunod, nahaharap ka sa mahalagang desisyon. Tandaan, tumahimik ka muna. Mag-isip at pagkatapos ay kumilos ng may kumpiyansa. Number 3, nagpapalakas ng disiplina at pagtitimpi. Sa mundo ngayon na puno ng tukso, puno ng stress at mabilisang reaksyon, hindi madaling magkaroon ng disiplina at pagtitimpi. Madalas, gusto nating agad-agad magsalita. Gusto natin agad-agad ipahayag ang ating nararamdaman o kumilos nang hindi muna nag-iisip. Ngunit sa pamamagitan ng katahimikan, natututo tayong kontrolin ang ating sarili, maghintay ng tamang pagkakataon, at kumilos ng may kahinahunan. Ang disiplina ay ang kakayahang piliin ang tamang gawin, kahit mahirap. Samantala, ang pagtitimpi naman ay ang pagpipigil sa sarili upang hindi agad-agad kumilos ayon sa bugso ng damdamin. Ang pagiging tahimik sa tamang pagkakataon ay isang senyales ng parehong katangian dahil nangangailangan ito ng pagtitimpi upang hindi magsalita ng pabigla-bigla at nangangailangan din ito ng disiplina upang manatiling kalmado kahit sa mahihirap na sitwasyon. Kapag tayo ay tahimik, nagkakaroon tayo ng mas maraming oras upang pag-isipan ang ating mga kilos. Sa halip na gumawa ng desisyong maaaring pagsisisihan natin sa huli. Ang pagiging tahimik ay isang paraan upang mapanatili ang kalmado kahit sa gitna ng galit, lungkot o saya. Sa halip na sumagot ng may galit sa isang pagtatalo, natututo tayong huminga muna, maghintay at pag-isipan ang tamang sagot. Maraming hindi pagkakaunawaan ang nag-uugat sa mga salitang binitawan ng hindi pinag-isipan. Sa pamamagitan ng katahimikan, mas magiging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sagutin o pagbigyan. Ang taong marunong manahimik sa tamang pagkakataon ay taong may mataas na antas ng self-control. Ang mga taong may disiplina at pagtitimpi ay kadalasang mas iginagalang dahil sa kanilang kakayahang manatiling mahinahon kahit sa mahihirap na sitwasyon. Kapag may tukso, tulad ng sobrang paggastos, pagkain ng sobra o paggawa ng mali, ang pagiging tahimik at pag-iisip muna ay nakakatulong upang mapigilan ang maling desisyon.
Sa trabaho o eskwelahan, ang mga taong may disiplina ay hindi agad nagpapakita ng emosyon kapag nasasabihan o kinokorek. Sa halip ay iniintindi muna nila ang sitwasyon bago mag-react. Basahin natin ang Kawikaan 29:11. Inilalabas ng mangmang ang lahat ng galit niya, pero nananatiling kalmado ang marunong. Ang taong walang disiplina at pagtitimpi ay madaling magalit at magsalita ng pabigla-bigla. Samantalang ang taong matalino at may self-control ay marunong magpigil ng kanyang emosyon. Ang katahimikan ay isang sinyalis ng karunungan. Dahil sa pamamagitan nito, mas naiiwasan natin ang maling reaksyon na maaaring ikapahamak natin. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Ito ay isang palatandaan ng malakas na disiplina at matibay na pagtitimpi. Sa pamamagitan ng katahimikan, natututo tayong kontrolin ang ating emosyon, maging mas maingat sa ating mga kilos, at gumawa ng mas matalinong desisyon. Sa susunod na mapunta ka sa isang sitwasyong puno ng emosyon o tukso, subukan mong tanungin ang iyong sarili, mas makabubuti bang manahimik muna at maghintay ng tamang pagkakataon? Number 4, nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Sa isang mundo na puno ng ingay mula sa social media, trabaho, eskwelahan, at personal na mga problema, mahirap makahanap ng tunay na kapayapaan ng isip. Minsan, kahit tahimik ang paligid natin, maingay pa rin ang ating isipan dahil sa stress, pag-aalala, at walang tigil na pag-iisip sa mga bagay na wala tayong kontrol. Ngunit alam mo ba na ang sadyang pagiging tahimik ay isang makapangyarihang paraan upang patahimikin ang isip at magkaroon ng kapayapaan? Oo, ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa hindi pagsasalita. Ito rin ay tungkol sa pagpayapa ng ating puso at isipan mula sa mga alalahanin. Kapag tayo ay laging abala sa pagsasalita o laging abala sa pakikinig sa ingay ng mundo, minsan hindi natin napapansin na ang ating isipan ay punong-puno na ng mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ang pagiging tahimik ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magpahinga ang ating isip at pagtuunan lamang ng pansin ang kasalukuyang sandali. Sa pamamagitan ng katahimikan, natututo tayong mas lalong maunawaan ang ating sarili, ang ating sitwasyon, at ang mga bagay na dapat nating tanggapin. Kung minsan, ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagbabago ng sitwasyon, kundi sa pagtanggap ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang patuloy na pag-iisip tungkol sa hinaharap o sa mga problema ay nagdudulot ng stress. Sa pamamagitan ng katahimikan at pagninilay, natututo tayong maging kalmado, magtiwala sa proseso, at hayaan ang Diyos na gumabay sa atin. Kapag tayo ay tahimik, nagkakaroon tayo ng mas maraming oras upang makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Mas nagiging malinaw ang kanyang mga mensahe sa atin dahil hindi ito natatabunan ng ingay ng ating mga sariling iniisip. Ang isang isip na puno ng ingay ay nahihirapang makakita ng tamang direksyon. Sa pamamagitan ng katahimikan, nagkakaroon tayo ng mas maayos na perspektibo sa ating buhay at mas madali tayong nakakagawa ng tamang desisyon. Umupo ka sa isang tahimik na lugar at huminga ka ng malalim matapos ang isang nakakapagod na araw upang payapain ang isip mo. Maglaan ka ng oras sa panalangin at pagninilay upang humingi ng gabay sa Diyos sa halip na ma-stress sa isang problema. Umiwas ka sa negatibong usapan o toxic na mga balita na maaaring makagulo sa iyong isipan. Basahin natin ang Filipos 4, 6-7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa pagpapahinga sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Kapag natutunan nating manahimik at ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya, mararanasan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa susunod na maramdaman mong puno ng ingay ang iyong isip, subukan mong manahimik. Huminga ka ng malalim at ipaubaya mo sa Diyos
ang iyong mga alalahanin. Dahil minsan, ang tunay na sagot ay hindi matatagpuan sa ingay, kundi sa katahimikan. Number 5, pinapahusay ang kumpiyansa at otoridad. Maraming tao ang iniisip na ang pagsasalita ng madalas o malakas ay tanda ng kumpiyansa at otoridad. Ngunit ang totoo, ang katahimikan sa tamang pagkakataon ay isang mas makapangyarihang kasangkapan sa pagpapakita ng tunay na tiwala sa sarili at liderato. Ang isang taong hindi kailangang laging magsalita upang mapansin ay madalas na mas iginagalang at pinakikinggan. Ang kanyang palaging tahimik at mahinahon ay nagpapahiwatig ng kontrol sa sarili, katalinuhan at kakayahang magdesisyon ng may lalim. Ang mga taong may mataas na kumpiyansa ay hindi natatakot sa katahimikan. Hindi nila kailangang punuan ang bawat sandali ng usapan upang maramdaman na sila ay mahalaga o may alam. Sa halip na magsalita ng walang tigil, ang isang taong marunong gumamit ng katahimikan ay mas nagiging makapangyarihan sa kanyang mga sinasabi. Kapag nagsalita siya, ang kanyang mga salita ay mas pinapakinggan at binibigyang halaga. Kapag hindi agad nagsasalita, mas naiiwasan ang pagsabi ng hindi kinakailangang salita o mga bagay na maaaring pagsisihan sa huli. Ang katahimikan ay nagbibigay ng oras upang pag-isipan ang tamang sagot o tugon na nagpapakita ng talino at maturity. Ang mga taong may tunay na otoridad ay hindi madaling nadadala ng emosyon. Ang pagiging tahimik sa isang tensyonadong sitwasyon ay isang tanda ng self-control at kakayahang pamunuan ang sarili at ang iba. Ang katahimikan ay nakakapukaw ng curiosity ng iba. Ang isang taong hindi laging nagpapahayag ng kanyang iniisip ay nagiging mas kaakit-akit, professional at kapanipaniwala. Ang isang taong hindi agad-agad nagsasalita ay may kumpiyansa sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi siya nangangailangan ng validation mula sa iba, kaya hindi siya nagmamadaling magsalita o ipagtanggol ang sarili. Ang mga taong may otoridad ay hindi kinakailangang sumigaw o maging maingay para mapansin. Ang kanilang katahimikan ay may bigat at kapag nagsalita sila, ang bawat salita ay may halaga. Ang isang mahusay na pinuno ay hindi lang mahusay magsalita, kundi mahusay ding makinig. Ang mga taong mabilis magsalita o mag-react ay kadalasang nagkakamali. Ang pagiging tahimik at maingat sa pagsasalita ay tanda ng isang taong may malalim na pag-iisip at matatag na desisyon. Halimbawa, sa isang negosasyon, ang isang taong marunong gumamit ng katahimikan ay may mas mataas na advantage dahil nagagawa niyang pabayaan ang iba na ipakita ang kanilang kahinaan. Sa isang debate o diskusyon, ang taong hindi agad nagsasalita ngunit nagbibigay ng maingat at malalim na sagot ay mas iginagalang. Sa isang sitwasyon ng tensyon, ang taong hindi nagpapanik at nanatiling tahimik at kalmado ay nagiging natural na pinuno. Basahin natin ang Kawikaan 17:27 hanggang 28. Ang taong may kaalaman ay maingat sa pagsasalita at ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Kahit ang mangmang ay itinuturing na marunong kung nananatili siyang tahimik at ang nagtitikom ng bibig niya ay itinuturing na may kaunawaan. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pagiging tahimik ay isang tanda ng katalinuhan at otoridad. Ang taong marunong magtimpi sa pagsasalita ay may mas mataas na kumpiyansa sa sarili at mas nagiging respetado ng iba. Hindi kailangang maging maingay upang magkaroon ng kumpiyansa at otoridad. Ang katahimikan ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapakita ng tunay na tiwala sa sarili at pagiging isang leader. Sa pamamagitan ng tamang paggamit nito, maaari tayong mas mapakinggan, mas igalang at mas makuha ang tiwala ng iba. Sa susunod na gusto mong ipakita ang iyong kumpiyansa at otoridad, tandaan, minsan ang pinakamakapangyarihang mensahe ay hindi nagmumula sa ingay, kundi sa katahimikan. Number 6, nagpapalakas ng pagninilay at sariling pag-unlad. Ang pagninilay at sariling pag-unlad ay dalawang mahalagang aspeto ng personal na paglago at espiritual na buhay. Sa mundong puno ng distractions at ingay, mahirap makahanap ng oras para magmuni-muni at mag-isip tungkol sa ating mga layunin at desisyon. Dito pumapasok ang halaga ng katahimikan.
Ang katahimikan ay nagbibigay ng space upang mag-isip, mag-reflect, at magsimula ng mas malalim na pagsusuri sa ating buhay at mga layunin. Ang pagiging tahimik ay nag-aalok sa atin ng pagkakataong mag-isip at magsuri ng ating mga desisyon, ng ating aksyon at mga relasyon. Sa pamamagitan ng katahimikan, mas malalim nating naiintindihan ang ating mga pagkakamali, tagumpay, at mga aspeto ng ating buhay na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Ang katahimikan ay isang uri ng space para magtanong sa ating sarili ng mga mahalagang katanungan tulad ng ano ang aking layunin sa buhay? Ano ang aking mga pinahahalagahan? Sa oras ng katahimikan, mas napagtatanto natin ang ating mga personal na misyon at ang mga hakbang na kailangan upang matamo ito. Ang oras ng pagninilay ay hindi lang tungkol sa pagsusuri ng ating mga nagawang desisyon, kundi pati na rin sa pagkilala sa ating mga damdamin, takot at pangarap. Sa katahimikan, mas malalim nating natutuklasan ang ating tunay na sarili at ang mga bagay na nagpapalakas o nagpapahina sa atin. Kapag tayo ay tahimik, mas madali nating naiisip kung anong mga hakbang ang kailangan gawin upang magpatuloy sa ating personal na pag-unlad. Ang katahimikan ay nagbibigay sa atin ng oras upang planuhin ang ating mga layunin, gumawa ng mga konkretong hakbang at magtakda ng mga prioridad. Sa katahimikan, natututo tayong maging mas kalmado at matatag sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang oras ng tahimik na pagmumuni ay tumutulong sa atin na makapagpatawad, mag-heal at magpatuloy mula sa mga emosyonal na sugat. Ang katahimikan ay nagbibigay ng space para sa espiritual na pagninilay tulad ng pagdarasal o pagmumuni sa mga aral ng Biblia o espiritual na mga turo. Sa katahimikan, natututo tayong makinig sa ating espiritu at sa mga gabay na ipinapaabot sa atin ng Diyos na nagtutulungan upang magtaglay ng mas malalim na pananampalataya at pag-unawa. Basahin natin ang Salmo 46:10. Magpasakop kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng katahimikan bilang paraan upang makinig sa Diyos at makakuha ng gabay mula sa Kanya. Ang katahimikan ay isang paraan upang mapagtagumpayan ang ingay ng mundong ito at makapaghintay ng tahimik na sagot at direksyon mula sa Diyos. Sa oras ng katahimikan, napagtatanto natin na ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay nanggagaling sa Kanya. Ang katahimikan ay isang malakas na kasangkapan sa pagninilay at sariling pag-unlad. Sa pamamagitan ng mga oras ng katahimikan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magmuni-muni, magplano ng mga hakbang tungo sa mas mataas na layunin at makilala ang ating sarili sa mas malalim na paraan. Kung nais nating lumago bilang tao, spiritual, emotional at mental, mahalaga ang oras ng katahimikan upang makapagsimula tayo ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Number 7, mas mabisang pagsusuri sa mga sitwasyon. Ang mabisang pagsusuri sa mga sitwasyon ay isang kasanayan na tumutulong sa atin na gumawa ng mas matalinong desisyon, maiwasan ang mga pagkakamali at magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Sa kabila ng ating mga natural na reaksyon at emosyon, ang katahimikan ay isang makapangyarihang tool sa pagpapaalam ng ating pagsusuri at pagpaplano. Ang pagiging tahimik ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging objective, pag-isipan ng mas mabuti ang mga detalye at timbangin ang mga posibleng solusyon bago kumilos. Ang katahimikan ay nagbibigay ng panahon upang huminahon, i-analyze ang mga detalye at mag-isip ng mas malalim bago gumawa ng hakbang. Hindi tayo nagmamadali at naiwasan ang mga padalos-dalos na desisyon. Basahin natin ang Kawikaan 4:7. Karunungan ang pinakamahalagang bagay, kaya kumuha ka ng karunungan at sa lahat ng dapat mong kunin, tiyakin mong makuha ang unawa. Ang talatang ito mula sa Kawikaan 4:7 ay nagpapakita ng kahalagahan ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon at kung paano ang katahimikan ay nagpapalago ng ating pag-unawa at pagsusuri. Basahin natin ang Kawikaan 18:13 para makita natin ang kaibahan. Kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon
at kahiya-hiya. Ang tekstong ito ay nagpapakita ng peligro ng pagmamadali sa mga desisyon, na kung saan ang pagmamadali at hindi pagninilay ay nagdudulot ng mga kamalian. Number 8, binabawasan ang tsansang magsabi ng maling bagay. Isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng katahimikan ay ang kakayahang bawasan ang tsansa na magsabi ng maling bagay. Sa mundo kung saan ang bawat salita ay may epekto, napakahalaga na matutunan nating magtimpi at mag-isip bago magsalita. Ang hindi pagkontrol sa ating mga salita ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Mga miscommunication, hindi pagkakasunduan, o hindi pagkakaintindihan. Ang katahimikan, sa kabilang banda, ay isang mabisang paraan upang maiwasan ang pagkakamali sa pagsasalita at mapanatili ang maayos na komunikasyon. Basahin natin ang Kawikaan 21:23. Ang nagbabantay sa kanyang bibig at dila ay nakaiiwas sa problema. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pag-iingat sa ating mga salita ay hindi lamang nakakatulong sa ating relasyon sa iba, kundi pati na rin sa ating sariling buhay at kapakanan. Ang hindi pagmamadali sa pagsasalita at pagiging tahimik ay nakakatulong sa atin na maiwasan ang mga pagkakamali at hindi pagkakaintindihan. Sa pagiging maingat sa ating mga salita, pinapakita natin ang ating pagpapahalaga sa komunikasyon at sa epekto ng ating mga desisyon. Number 9, nagpapalakas ng mentalidad ng pagtanggap at pag-unawa. Ang mentalidad ng pagtanggap at pag-unawa ay isang mahalagang bahagi ng ating personal na pag-unlad at relasyon sa iba. Sa mundo na puno ng pagkakaiba-iba, ang pagkakaroon ng isang bukas na pag-iisip at maluwag na puso ay mahalaga upang makipag-ugnayan ng maayos sa ibang tao. Ang katahimikan ay may malaking papel sa pagpapalakas ng aspetong ito ng ating personalidad. Kapag tayo ay tahimik at mapanuri, nagiging mas madali para sa atin na tanggapin ang mga pananaw, karanasan at pagkakaiba ng iba. At ito rin ay nagiging hakbang tungo sa pag-unawa sa ating sarili at sa mga tao sa paligid natin. Basahin natin ang Filipos 2:4. Isipin ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lang ang sa inyo. Ang talatang ito ay nagsasaad ng kahalagahan ng pagtanggap sa iba at pagpapakita ng empatya at pag-unawa. Ang ating mentalidad ng pagtanggap at pag-unawa ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng bukas na puso, kundi pati na rin sa pagpapakita ng respeto at malasakit sa mga karanasan at pananaw ng ibang tao. Sa ating katahimikan, mas napapalakas ang ating kakayahang tanggapin at magbigay pansin sa mga pangangailangan at karanasan ng iba. Number 10, pinapahusay ang espiritualidad at koneksyon sa sarili. Ang katahimikan ay isang napakahalagang kasangkapan sa pagpapalakas ng ating espiritualidad at koneksyon sa ating sarili. Sa kabila ng abala at ingay ng mundo, ang pagkakaroon ng oras at espasyo para sa katahimikan ay nagbibigay daan sa atin upang makapag-reflect, makapagdasal at makapagnilay ng mas malalim. Ang ating espiritu ay mas nakakaramdam ng kapayapaan at mas nagiging malinaw ang ating pagkakakilanlan, layunin at relasyon sa ating Diyos at sa ating sarili. Basahin natin ang Isaiah 30:15. Kung manunumbalik kayo sa akin at magpapahinga, maliligtas kayo. Magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katahimikan sa ating espiritual na buhay. Ito ay nagtuturo sa atin na sa kapanatagan o katahimikan, matutuklasan natin ang presensya ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng katahimikan ay hindi dapat baliwalain. Ito ay isang kasangkapan na maaaring makatulong sa atin upang maging mas matalino, mas kalmado, at mas may kontrol sa ating emosyon at desisyon. Sa isang mundo kung saan ang ingay ay laganap, ang pagpili ng katahimikan ay isang anyo ng kalakasan at katalinuhan. Sa susunod na mapansin mong gusto mong magsalita, tanungin mo ang iyong sarili, kailangan ko ba talagang magsalita? O mas mainam bang manahimik muna? Ngayon, alam mo na ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi lang ito simpleng pananahimik. Ito ay isang sandata na makakatulong sa iyo sa pag-unlad, tamang pagpapasya, at
at pagkakaroon ng mas maayos na buhay. Alin sa 10 lihim na benepisyong ito ang pinaka nakarelate ka? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang life-changing content. Pindutin mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating uploads. Maraming salamat sa panonood at tandaan, minsan ang tunay na lakas ay nasa katahimikan.